27 to verse 30. Mark chapter 8 verses 27 hanggang 30. Muli, ang sermon series natin sa umaga ay Book of Mark. Nasa chapter 8 na tayo. Hanggang chapter 16 lang ang Book of Mark. So, kalahati na tayo. Ito ang salita ng Diyos. And Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi. And on the way, he asked his disciples, "Who do people say that I am?" So si Jesus ito, tinatanong niya yung mga disciples niya, "Who do people say that I am?" And they told Jesus, "John the Baptist," and the other says, "Elijah," and others, "one of the prophets." And Jesus asked them, "But who do you say that I am?" Peter answered, "You are the Christ." And he strictly charged them to tell no one about him. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. So, magagaling lang nila Jesus at ng mga disciples sa Bethsaida. Naalala nyo yung previous sermon natin? May pinagaling si Jesus na bulag doon sa Bethsaida na progressive yung pagpapagaling niya, no? Hindi isa lang, gumaling agad, kung hindi dalawang ulit na may ginawa si Jesus para gumaling yung bulag na yon. At ngayon, itong grupo ni Jesus, the group of Jesus, now went to the villages of Caesarea Philippi. Itong Caesarea Philippi, ito na yung pinakatuktok ng border ng Israel. Kumaga last stop na ito bago sila bumaba ulit around Israel. So ito na yung pinaka-last stop. At itong northernmost part ng Israel na ito, na Caesarea Philippi, ay mas marami dito yung mga hindi Hudyo, kung hindi mga Hentil. Marami dito yung may nasa grupo ni Herod. They had Herodian passions. Kaya napansin nyo, sa verse natin, hindi sila pumunta sa loob mismo ng Caesarea Philippi, kung hindi around. Nasa lugar sila ng Caesarea Philippi. Wala sila mismo dun sa city, nandun sila sa surrounding villages nito. Ang dahilan nito kung bakit hindi pumasok sila Jesus dun mismo sa city na yon, ay para iwasan yung gulo. Kasi alam nyo, si Jesus palaging pinagtatangkaan yung buhay niya. So dito sa panahon na to, umiwas siya doon sa mga persecutors. At ang pinaka-reason nun ay dahil gusto niyang turuan yung mga disciples niya privately. Gusto niya turuan yung mga disciples niya ng mga katuruan tungkol sa kanya, sa sarili niya mismo. Ito na yung start kung saan nag-focus si Jesus sa mga disciples niya sa pagtuturo sa kanila. At dito, mapapansin natin yung teaching method ni Jesus. Ano yung teaching methodology niya? Kung paano magturo yung Panginoong Jesus. May makikita tayong dalawang paraan kung paano nagtuturo si Jesus dito sa verses 27 hanggang verse 30. At yung unang method ni Jesus ay hindi palaging nasa formal setting. May mga times na nasa formal setting si Jesus kung nagtuturo siya, nakaupo sila, nagtuturo siya, kasama yung mga crowds, talagang may nakikinig sa kanya, nagtuturo siya. Pero dito, mapansin natin sa text natin, tignan nyo dyan sa verse 27, "And Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea, and on the way, he asked his disciples." Now, naglalakad sila. Naglalakad-lakad sila doon sa mga villages. Perhaps hindi ito isang panahon lang, pero naglalakad-lakad sila nung tinanong na ni Jesus itong mga disciples. Normal times. Hindi to formal setting na katulad natin ngayon. Nasa worship service, talagang may teaching. Nasa isang panahon kung saan magtuturo. Pero si Jesus, naglalakad lang siya. Kasama mga disciples niya. Pero tinuturuan niya yung mga disciples niya even outside the synagogue. Even outside the formal worship. Maglalakad sila at tinuturuan niya yung mga disciples niya. Isa yun sa mga ways ni Jesus, hindi lang sa formal setting siya nagtuturo, maging outside the formal teaching setting, ay palagi pa rin siyang tinuturo.
Pangalawang method ni Jesus ay yung familiar sa inyo na Socratic method. Ano ibig sabihin ng Socratic method? Ito yung pagtuturo sa pamamagitan ng pagtatanong. Nagtuturo sa pamamagitan ng pagtatanong. Yan yung nangyari dito sa verses 27 hanggang verse 30. Si Jesus ay nagtanong ng tanong sa kanila at yung dahilan niya ng pagtatanong ay para turuan sila. Sabi dun sa mga commentary, like the rabbis of his time, Jesus taught by asking thought-provoking questions. And many times, kapag may nagtatanong sa kanya, ang sagot niya, tanong pa rin. Ganun yung method ng Panginoong Yesus. Normal yun sa panahon nila, sa mga rabbi, sa mga teachers. Ang paraan ng pagtuturo nila ay para sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila. Alam nyo ba, na sa New Testament, recorded around 307 hanggang 337 yung questions na tinanong ni Jesus. Daming beses. Pero 8 lang dun sa mga tinatanong sa kanya, yung sinagot niya ng directly. Madalas tinatanong niya rin sila by question. Jesus was a master teacher who asked exceptional questions. Palaging patanong yung ginagawa ng Panginoong Hesus at dito niya dinodraw out yung katuruan tungkol sa kanya. At nung tinanong ni Jesus, pansinin niyo yung dalawang tanong niya. Unang tanong niya, who do the people say that I am? Ano yung tingin ng tao sa akin? Sino ako para sa kanila? Yung pangalawang tanong ni Jesus, who do you say that I am? Sino naman ako para sa inyo? Ang gustong gawin ni Jesus dito ay i-draw out yung mismong katuruan tungkol sa katauhan niya. Sa pagkatao siya, kung sino ba talaga siya. Ang gusto niyang matutunan ng mga disciples ay yung personhood niya, yung identity niya, who He truly is. Kaya yung mensahe natin is that the Lord is confronting you about what you truly think about Jesus Christ. Kinokompronta ka ng Panginoon tungkol sa kung ano ang tunay na iniisip mo tungkol kay Hesukristo. Ang daming tanong ni Jesus sa New Testament. At lahat ng tanong na yon ay tanong niya rin sa'yo. Ano yung mga tanong ni Jesus? What are you looking for? Ano ba ang hinahanap mo? Tanong ni Jesus yun sa Bagong Tipan, tanong niya rin yan sa'yo. Ano ba talagang hinahanap mo? Ano ba talagang gusto mo? Why are you so afraid? Tanong ni Jesus yun sa New Testament, tanong niya rin yun sa'yo. Bakit ka takot na takot? Do you understand what I have done for you? Tanong ni Jesus yun sa New Testament at tanong niya rin yun sa'yo. Naintindihan mo ba kung anong ginawa ko para sa'yo? Tanong niya yun sa Bagong Tipan at tanong niya rin yun sa'yo. Naintindihan mo ba kung anong ginawa ko para sa'yo? Do you still not understand? Tanong ni Jesus yan sa mga disciples. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Tanong rin yun ni Jesus sa'yo. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Do you love me? Tanong yun ni Jesus kay Peter. At tanong niya rin yun sa'yo. Mahal mo ba ako? At dito sa passage natin, ang tanong ni Jesus ay, sino ako para sa'yo? Who do you think I am? Tanong ni Jesus yun sa mga disipulo at tanong niya rin yun sa'yo. Ito'y komprontasyon ni Jesus sa'yo. Sino ako para sa'yo? Sino si Jesus para sa'yo personally? This is the confrontation of Jesus to you. Who do you think is Jesus? At yung confrontation ni Jesus through questions, again, are twofold. Ang tanong niya ay una sa labas at pangalawa sa loob. Una niya tanong, ano yung perception ng mga tao sa labas ng mga disciples? At pangalawa, ano yung perception nila mismo na tinuturuan niya
tungkol sa sinusundan mismo nila. The primary question of Jesus, the initial question of Jesus is about the public opinion about Him. At mapapansin nyo, kung babasahin nyo sa passage natin, lahat ng mga sagot nila, they're actually good. They're actually good. Hindi masama yung reputation ni Jesus kung sa tingin ng mga tao sa Kanya. Wala silang binanggit dito sa opinion ng public na masama tungkol kay Jesus. In fact, lahat ng mga list ng sagot nila sa kung sino si Jesus, magaganda. Sino yon? Sino yon? Yung iba ang tingin kay Jesus, siya si John the Baptist. Kasi halos magkaidaran lang sila, no? Around 6 months ba yung pagitan nila? Magpinsan to eh. Kaya ang tingin ng iba, nung namatay si John the Baptist, ay nag-resurrect sa katauhan ni Jesus. Parang bumalik sa katauhan ni Jesus. Kasi halos magkaidaran lang sila. Ang tingin naman ng iba, siya si Elijah. There's authoritative teaching niya. Sinabi nila, pag nagturo si Jesus, hindi katulad ng mga Pharisees. There is authority on His words. Kaya ang tingin nila, baka si Elijah ito. O kaya naman, ang tingin nila ay other prophets. Pansinin niyo, lahat ng nasa listahan sa inaakala nilang katauhan ni Jesus ay maganda. John the Baptist, Elijah, prophets. All of them have good reputation. Pero hindi dahil maganda ang sagot nila at maganda ang katauhan ng mga inaakala nilang katauhan ni Jesus, not because they are good answers, does not mean they are true. Hindi dahil maganda yung sagot, ay ibig sabihin, tama na ito. Hindi ibig sabihin na maganda yung tingin nila kay Jesus, ay tama na yung tingin nila kay Jesus. Sabi ni John Hill, all spake highly and honorably of Jesus. The people in common did not look upon Him as a mean person. Hindi ganun yung tingin nila kay Jesus, hindi tingin nila masama si Jesus. Mataas yung pagtingin nila kay Jesus. They perceived by His doctrine and more especially by His miracles that He was an extraordinary one. But there's a problem. It's still false. Gaano man kaganda yung tingin nila kay Jesus sa listahan na inilista nila, mali pa rin yun. It's still false. Jesus is not John the Baptist. Jesus is not Elijah. Jesus is not just one of the prophets. No, my friends, no. Hindi lang siya isang kapantay ng Juan Bautista, kapantay ng isang Elijah, kapantay ng mga propeta ng lumang tipan na may mga matataas na opisina. That's why no matter how exalted, the graceless popular opinion about the identity of Christ always fall short. It will always fall short. Gaano man kataas kung wala namang grasya. Kung wala yung grasya ng Diyos, gaano man kataas, kasikat, yung pagkakakilala kay Jesus, palagi itong kulang. It will always fall short. They fall short about who Jesus truly is. Jesus is always underrated. Jesus is never, in this sinful world, Jesus is never overrated. Palagi siya underrated, palaging kulang yung tingin sa Kanya. Palaging kulang yung pananaw sa person niya. Anong ibig sabihin ng reputation? Ano bang ibig sabihin ng salitang reputasyon? Ang reputasyon ay tungkol sa paniniwala o opinion na pinangahawakan ng marami tungkol sa isang tao. That's reputation. At dito, nakita natin kung ano yung reputasyon ni Jesus sa maraming tao. Maganda yung reputasyon ni Jesus, pero mali yung paningin nila kay Jesus. Alam nyo, kapag mas malayo yung isang tao sa iyo, mas hindi ka nila kilala. Pag mas malayo yung isang tao sa iyo, the farther a person is from you, the more that they do not know you.
mas hindi ka kilala ng mga taong mas malayo sa'yo. Palayo ng palayo, mas hindi ka nila kilala. At mas palayo tayo ng palayo sa biyaya, mas hindi natin kilala si Jesus. Mas malayo tayo sa biyaya, mas hindi natin kilala si Jesus. Ayun yung nangyayari dito eh. They are the crowd. They are not within the life of Jesus. Hindi sila yung tagasunod niya. Andyan lang sila kapag magtuturo siya. At ang tingin nila ay ganito kay Jesus. Now, for us, bilang mga mananampalataya, ngayon, alam natin itong katotohanan na to. Na ang tingin ng mundo, ang tingin ng maraming tao, ang tingin ng crowd kay Jesus ay isang mabuting teacher, nagtayo ng relihiyon, magandang halimbawa. Ganyan ang tingin ng tao kay Jesus ngayon. Mabuting tagapagturo, philanthropist, may magandang puso. Pero lahat yun ay kulang. Lahat yun ay kulang. Now, anong gagawin natin sa ganong klase ng katotohanan? You should not close your eyes. Do not, brethren, Christian, do not close your eyes to the damning opinions of the people around you about your dear Savior. Sana huwag kang magbulag-bulagan, huwag mo ipikit ang mata mo sa nakamamatay na opinyon ng mga tao sa paligid mo tungkol sa pinakamamahal mong pagkapagligtas. Do not close your eyes to the damning belief of the people around you to your Savior. Magkaroon ka ng kamalayan kung anong iniisip ng mga hindi mananampalataya sa paligid mo. Kung anong tingin nila kay Jesus. Sabi sa Romans chapter 3, everyone falls short of the glory of God. Ito, the world will always fall short sinfully in thinking of who Jesus is. Ano ang false version ni Jesus na pinaniniwalaan ng mga taong nakapaligid sa iyo? Ano ang false knowledge na pinaniniwalaan ng mga taong nakapaligid sa iyo tungkol kay Jesus? Ano yung false gospel na pinaniniwalaan nila tungkol kay Jesus? Dahil palagi silang may pinaniniwalaan kay Jesus. And many times, it's good. Maganda yung tingin nila kay Jesus. Pero nakapagliligtas ba yun? Totoo ba yun? Kaya dito, dapat magkaroon tayo ng puso sa pag-ebanghelyo. Kaya dito, magkaroon tayo ng disposisyon na ibahagi ang totoong Jesus. Kailangan huwag mo gustuhin na manatili sila sa maling paniniwala nila kay Jesucristo. Okay lang ba sa'yo na nakamamatay yung paniniwala nila kay Jesus? Okay lang ba sa'yo na ang tingin nila kay Jesus ay isang mabuti lang na tao? Okay lang ba sa'yo iyon? Sa chapter 8, verse 30, sa final verse natin, pinagbawal ni Jesus na ipakalat nila kung sino talaga siya. Diba? Diba? Ang sabi doon, sabi ni Jesus, huwag niyo ipakalat na ako yung Messiah. Of course, may mga reason si Jesus kung bakit niya sinabi yun. Yung mga reason nun ay para i-prevent yung mga tao na sapilitan siyang iluklok bilang temporal king. Kasi ganun yung political perception nila sa Messiah. Ang tingin nila sa Messiah is a political king. Ang tingin nila ito yung papabagsak sa Roman Empire at magtatayo ng kaluwalhatian ng Israel. Siya yung bayani natin. Siya yung magpapanalo sa bansa natin. Yan ang tingin nila sa Messiah. And Jesus does not want that. Nasapilitan siyang paupuin doon. Ganun din, kaya sinabi ni Jesus na wag muna nila i-share ay para i-prevent naman yung mga scribes, yung mga Pharisees, na patayin agad siya. Dahil hindi niya pa oras. Dahil pag kumalat agad ito, hindi pa panahon para mamatay siya. So, there are reasons kung bakit sinabi ni Jesus sa verse 30 na wag niyo munang ipagsabi. But now, in our time, it's the opposite, no?
Sa panahon natin, nung nabuhay na muli yung Panginoong Jesus, anong sabi niya sa disciples niya? Sabi ba ni Jesus sa disciples niya, huwag niyo muna ipagsabi ha. Huwag niyo muna ipagsabi. Hindi. Anong utos na ng nabuhay na muling Kristo? Ang sabi niya, go into all the world. Go and make disciples of all nations without exception. Walang nasyon ang hindi nyo pangangaralan. Walang nasyon ang hindi nyo pupuntahan. Walang nasyon ang hindi dapat ignorante sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Go, make disciples, baptize them, and teach them all things. Now, it's time. Panahon na. Panahon na para ikalat yung mabuting balita. Panahon na para ikalat yung ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At sa iyo, Kristiyano, hindi pa ba panahon para malaman ng mga tao nasa paligid mo kung sino yung totoong Hesus? Kailan yung tamang panahon? Kailan yung tamang panahon? Tingin mo, na ipaalam mo yung totoong Kristo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kailan? Pag namatay na sila? Hintayin mo bang mamatay isa-isa yung mahal mo sa buhay bago ka sabihin mo sa kanila yung mabuting balita? Talaga ba? Hintayin mo pa yun? Kailan? Bukas pa? Sa susunod pa ng mga araw? Kailan? Hindi na utos ni Jesus sa atin ngayon na huwag mo munang sabihin. Tapos na yon. Nabuhay na siya muli at ang sabi niya, go! Go! You go! Yan ang utos ng Panginoong Hesus ngayon. Hindi, again, I will ask you, hindi pa ba tamang panahon para malaman ng mga taong nakapaligid sa iyo yung totoong Kristo? Kailan yung tamang panahon? Gusto ko lang sabihin na hindi ko nagdidikta kung ano yung tamang panahon. Siya yung nagdidikta kung kailan yung tamang panahon. At ang sabi niya, ngayon na. Ngayon na yung panahon. Si Kibuloy ay nasa limelight ngayon. Nasa hotspot siya. Dahil sa maraming accusations, mga kaso laban sa kanya. Itong si Kibuloy, meron mga kaso laban sa kanya ng sexual abuse, ng human trafficking na charges. May iba-iba pa siyang mga kaso, no? Ano ba yung mga iba yung kaso? Hindi lang sa Pilipinas, sa US. Meron siyang maraming mga kaso. At ang very interesting na nangyayari ngayon ay may mga politiko na nandyan to the rescue. Kay Kibuloy. Even in our Senate. I will not question. I will not say na alam ko yung totoong nangyari. Hindi ko alam kung ano nasa puso isip nila. Pero it's very interesting na very vocal sila sa pagtatanggol kay Kibuloy. At tama naman na hindi tayo dapat magkaroon ng trial by publicity, no? Na hindi pa napapatunayan, inaakusahan na natin. Tama naman yun. Pero napaka-interesting na very vocal. Ba, talagang nagsasalita. Talagang to the rescue. Itong ilan sa mga senador natin, i-search na lang kung sino, ha? Hindi na ako papangalan. Hindi lang isa, ang dami ng mga senador na nagsasabi, wag daw ako saan agad si Kibuloy. This is a man who claims to be Christ. Itong si Kibuloy ay isang false prophet. Itong si Kibuloy ay isang lobo. Itong si Kibuloy ay isang maling tagapagturo, bula ang propeta. And people are ready to protect him. And many people of good, who have influences, who have good positions in government, they're to the rescue. Maling Kristo yun, di ba? Hindi totoong Kristo. Handang-handa agad silang magsalita.
Gusto nilang patunayan kung sino si Kibuloy daw. Gusto nilang patunayan na hindi siya masamang tao. Gusto nilang patunayan, gusto niya i-clear yung reputation niya sa harap ng marami. Brethren and Christians, you know about the truth about your dear Lord, the true Christ, ang totoong Jesus. Kilala mo siya. Siya ang Panginoon mo. Mananahimik ka ba habang mali ang pananaw ng maraming tao sa paligid mo? Habang itong mga senador na to ay handang ipagtanggol, ipagtanggol itong maling Kristo na to, ikaw, mananahimik ka ba habang mali ang pananaw ng maraming tao sa paligid mo tungkol sa totoong Jesus at yun ang magdadala sa kanila sa kapahamakan? Alam mo, mapupunta sila sa impyerno dahil sa pananaw nila kay Jesus. At gaano man kaganda yung pananaw nila kay Jesus, kung hindi ito nagliligtas na katotohanan, how is it better than Mark 8:28? Ang pananaw ng mga hindi Kristiyano nakapaligid sa iyo ay walang pinagkaiba sa pananaw ng mga tao na si Jesus ay Juan Bautista, siya ay Elijah, siya ay propeta. Will you be silent? Will you zip your mouth? Will you not talk? Will you not share? Will you not speak? Will you not herald? Will you not proclaim? Will you not preach? Will you not share? Will you not evangelize? At ang pangalawang tanong ni Jesus ay nakadirekta sa mga disciples. This is about the disciples' confession. Medyo mas expounded itong passage natin kasi dito, ilan lang 27, 28, 29, 30. 4 lang na verses. Sa Book of Matthew, mas expounded. Kung saan binanggit na yung confession ni Peter, it is from God the Father. Nung sinabi ni Peter, you are the Messiah, the Son of the living God, at sabi ni Jesus, pinagpala ka dahil ang naghayag sa'yo niyan ay ang Ama mismo. Alam niyo ba yung salitang Kristo? Kristo means anointed. It means Messiah. Christus, the anointed one, the Messiah. At dito sa Book of Mark, first time, Mark chapter 8, anong verse ba to? Anong verse ba siya nag-confess? Verse 29. First time sa Book of Mark na may nag-confess na si Jesus yung Messiah na tao. First time. Sa buong 8 chapters, wala pang ni isang nagko-confess na si Jesus yung Christ. This is the first time. Except, of course, sa baptism ni Jesus, yung God the Father, except nung encounter sa mga demonyo, sila nag-confess na si Jesus yung Messiah, pero sa tao galing, wala pa, first time to, na nakasulat sa Book of Mark. At ganun din, ito ay second time pa lang sa Book of Mark na binanggit yung salitang Christ. At ang unang nabanggit ito ay sa Mark chapter 1, verse 1. Sa pinakaunang verse. Tapos dito na lang ulit binanggit yung salitang Messiah. At ang ibig sabihin ng Messiah ay Christus, anointed. At pinatutungkulan nito yung office ni Jesus. Siya yung Messiah na hari, siya yung Messiah na pari, siya yung Messiah na propeta. Messiah means anointed. At sino ba yung mga ina-anoint? Ang mga ina-anoint ay may position. Yung ina-anoint ay yung mga hari, ang ina-anoint ay mga prophet, ang mga ina-anoint ay mga priest. These are position of power. At nabanggit lang ito ni Apostle Peter. Nabanggit lang nito dahil mismo sa biyaya ng Diyos. Because of grace, the disciples alone truly believe that Jesus is the long-awaited, most anticipated, God-sent Savior. Biyaya lang yung kikilo sa isang puso para tanggapin niya at ikumpisal niya na si Jesus ang totoong Kristo. Na siya yung propeta, nagliligtas na propeta, nagliligtas na pari, at nagliligtas na hari. Hindi kayo kayang iligtas ng mga doktoro sa kamatayan. Hindi kayang bilhin ng pera mo ang kapatawaran ng kasalanan mo.
Hindi ka mabibigyan ng respetadong trabaho mo ng katwiran sa harapan ng Diyos. Hindi mo kayang protektahan ang sarili mo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. At yan mismo ang dahilan kung bakit may Kristo. Yan mismo ang dahilan kung bakit may tagapagligtas. Because no one can save you from death. No one can give you a perfect righteousness. No one can grant you forgiveness of sin. And no one can liberate you from the power of sin except this Christ. Except for this Messiah. Walang kahit ano dito sa mundong to ang makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan. Magbigay ka. Sige, you think about it. Meron ba kahit alin dito makakapagligtas sa iyo sa kamatayan? Meron bang kahit ano na nandito ang magiging kabayaran para sa kasalanan mo? Meron bang kahit ano dito sa mundong to ang magbibigay sa iyo ng katwiran sa harapan ng Diyos? Meron bang kahit ano dito sa mundo ang makakatalo sa kasalanan na nasa puso mo? No one and nothing, brethren. At ito yung salitang Mesiyas. Ito yung salitang Kristos. Ito yung salitang Christ. Nung sinabi ni Apostle Peter, you are the Christ. You are the Messiah. That's what he meant. Yun yung ibig sabihin nun. Na si Jesus, yung tagapagligtas mula sa kamatayan, kasalanan, sa puot na paparating, sa kabayaran ng kasalanan. Siya lang yung tagapagligtas doon. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, alam mo, magpasalamat ka sa Diyos. Alam mo, purihin mo yung Diyos. Dahil binigyan ka niya ng mata na nakikita na si Jesus yung tagapagligtas. Dahil hindi lahat ay may matang ganyan. Hindi lahat nakikita na si Jesus yung tagapagligtas nila. Marami silang iniisip na tagapagligtas. There are two kinds of people na hindi nagko-confess na si Jesus yung Messiah. Una, na uri ng tao ay yung mga naniniwala na mayroong ibang tagapagligtas. Yan. Iniisip nila, pag may pera sila, yun yung kaligtasan nila. Maraming pera. That's my savior. Tingin nila kapag nakapag-build sila ng magandang reputasyon, that's my savior. Tingin nila pag mas moral sila sa ibang tao, that's my savior. Tingin nila pag nahanap na nila yung the one, meron silang isang tao pinakamalapit sa kanila, that's my savior. Tingin nila pag may nakuha silang isang bagay dito sa mundo na pinakahinahanap-hanap nila, that's their savior. Yan yung mga tao na hindi nagkukumpisal na si Jesus, yung Messiah, dahil meron silang ibang Mesiyas. Meron silang ibang tinitignan. Meron silang ibang inaasam. Pag nakuha ko lang to, okay na ako. Ang tinitignan nilang impyerno ay hindi yung totoong impyerno. Kaya ang tinitignan nilang tagapagligtas ay hindi yung tunay na tagapagligtas. They have other saviors because they have other hells. Sila yung hindi nagkukumpisal na si Kristo, si Jesus, yung Kristo. And also, the second person na hindi nagkukumpisal na si Jesus, yung Christ, ay yung mga tao na naniniwala na hindi nila kailangang iligtas. They do not need a Messiah. They're okay. Okay naman sila sa buhay, wala silang problema, kaya nilang gawa ng paraan. Yung mga dumarating na pagsubok daw sa buhay nila, they can do it, they're independent. Kaya inisip nila, I don't need a savior. Hindi nila nakikita yung kasalanan, kamatayan bilang pangangailangan nila ng tagapagligtas. At dito ang pinagkaiba. Dito nagkakaiba ang tunay na Kristiyano mula sa mga hindi mananampalataya. Ang mga Kristiyano ay Kristiyano, ang mga Kristiyano ay nakikita si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi dahil mas magaling sila, hindi dahil mas moral sila, hindi dahil mas matalino sila, hindi dahil mas maganda yung lifestyle nila, kundi dahil sa biyaya lang. It's only by grace that they can see, He is the Savior. Siya yung kailangan kong tagapagligtas. Isa ito sa mga na-remind sa akin recently, yung tinatawag na experimental religion. Nung nag-usap kami ni Ed sa ni Blessed, isa nabanggit ni Ed, yung experimental religion. Kapag nangangaral si Pastor Erdy, isa yan sa mga
Binabanggit sa atin, experimental religion. Kapag binasa nyo yung mga Puritans, isa yan sa mga palagi nilang in-emphasize. Experimental religion. It means experiential grace. Ang ibig sabihin nito ay nararanasan mo yung biyaya more than intellectually. More than mentally. Na hindi mo lang alam na siya yung Kristo, naranasan mo na siya yung tagapagligtas. Alam mo, inaasam mo na siya yung tagapagligtas mo. Of course, hindi natin sinasabi na pwede mong maging tagapagligtas si Jesus nang hindi mo siya kilala. That cannot happen. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi pwedeng naranasan mo si Jesus pero hindi mo kilala si Jesus. That's false. Pero pwede mo siyang makilala lang pero hindi mo talaga siya tunay na nararanasan. That's my question for you. That's my question for you. Have you had this experimental grace? Experimental religion? Naranasan mo na ba yung biyaya? Nakikita mo ba ngayon si Jesus bilang tagapagligtas ng personal mong kaluluwa? Nakikita mo ba siya na siya talaga yung tagapagligtas mo? Na ikaw talaga ay haharap sa Diyos, na ikaw talaga ay mamamatay, na ikaw talaga ay may totoong kasalanan, na ikaw talaga ay lumabag sa mga batas niya. Nakikita mo ba talaga siya na siya yung Mesiyas mo? Can you say that? You are my Messiah. Ikaw yung Kristo ko. Do you still believe that you need Jesus? Naniniwala ka pa ba na kailangan mo si Jesus? Follow-up question. Ano yung kailangan mo kay Jesus? Ano yung kailangan mo kay Jesus? Yan ba yung pagiging Mesiyas niya? Yan ba yung kaligtasan mula sa kasalanan, kamatayan, at para sa buhay na walang hanggan? At kung ikaw ay hindi mananampalataya, kahit ano yung alam mo tungkol kay Jesus, ang dapat mong kailangan mo siya makilala bilang tagapagligtas. You are called to know Jesus in the fullness of His glory. Yes, kailangan mo makilala si Jesus sa lahat ng katangian niya, perfeksyon niya bilang Diyos. Pero ang primary na dapat mong matutunan sa Kanya ay yung pagiging tagapagligtas niya. We will learn more about Jesus in eternity, but the first thing you need to know about Him is that He is Savior. Na mananagip siya mula sa pangil ng kasalanan, pangil ng kamatayan, pangil bunganga ng impyerno. Alam niyo, yung mga bata, palagi ang nakadikit sa magulang nila. Normally, mga toddler na yan, palagi ang dikit ng dikit sa mga magulang nila. Pero habang lumalaki sila, normally, lumalawak na yung kanilang mundo. Ay, hindi pala yung magulang ko lang ang mundo ko. Meron palang ibang tao. Meron palang mga tinatawag na kaibigan. Kaya habang lumalaki sila, may times na lumalayo yung loob. Hindi lahat, pero kadalasan, lumalayo yung loob. Kasi yung mga maliliit na yan na ayaw magpabitaw, palaging gusto, nakakarga. Pero pag medyo lumaki na yan, nag-elementary, high school, ayaw nang kasama yung magulang nila. Ayaw nang kasama. Ayaw nang nakadikit sa mga magulang nila. And kung sa biyaya ng Diyos ay pinanumbalik, sa biyaya ng Diyos, ay marirealize ng isang anak, kailangan ko nga palang bumalik sa magulang ko. Kailangan ko nga pala siya ulit kausapin. Kailangan ko nga pala ulit na magkaroon ng pakikipag-usap sa kanya. Chinecheck ko palagi yung messenger ko, kailan ko ba huling chinat yung father ko. Kaya pag-check ko, January pa pala, tagal. 2 months na. Bago yung huling kamusta ko. Tagal. At yan yung madalas na nangyayari sa relasyon natin kay Jesus, mga kapatid. Madalas sa unang pagtingin natin, pagiging mananampalataya natin, you are the Messiah, the Son of the living God. Kapit na kapit tayo kay Jesus. Ayaw natin bumitiw. Talagang masigasig tayo. Pero as time pass by, sometimes it happens. Pwedeng more times, lumalayo na tayo sa Kanya. At kung sa biyaya ng Diyos, ay sana bumalik tayo
ng kapit sa Kanya. Bumalik tayo sa pagiging Mesiyas niya. Bumalik tayo sa pagiging tagapagligtas ng Panginoong Jesucristo. Do not lose the truth of Jesus being your personal Savior. Alam nyo, bilang mga Pilipino, ito yung ayaw natin, confrontation. Ayaw natin ng confrontation, ayaw natin ng ina-address, ayaw natin ng konfrontasyon. Naalala ko yung isang kwento ni Jesu, online lang, nasa Facebook, nabanggit niya, na may misunderstanding na nangyari doon sa kasamahan niya sa Navy po ba yun? Sa Navy. Ang dahilan kasi, hindi niya tinititigan sa mata. Kasi kultura natin bilang Pilipino, pag nakikipagtitigan ka sa mata, kino-confront ka. Kaya ang normal na nakikipag-usap tayo, hindi tayo nakatingin sa mata. Kung saan tayo nakatingin. And we think that's okay. Pero sa lugar nila, sa mga nasa West, gusto nila kayo pagtitigan. Tayo mga Pilipino, ayaw natin ng confrontation eh. Kasi tingin natin confrontation yun eh, nakikipagtitigan. And here, in our passage, Jesus is confronting you. He's asking you that question. He's looking you into your eyes. Jesus is looking to your eyes. And He is saying, He is asking you, who do you think that I am? Sino ako sa tingin mo? Katulad ng sinabi ni Brother PJ, ayaw namin na lumabas kayo sa kwartong to nang hindi kayo ligtas. Ayaw namin na may lalabas dito sa maliit na kwartong to nang hindi kayo nagsisisi at nananampalataya kay Jesus. Ganun din. Ayokong matapos yung umagang pagsamba na to na hindi kayo pinababanal, mga kapatid. Ayokong matapos yung pangangaral na to na hindi kayo nauudyokan ng banal na Espiritu. Sana'y tumugon ka sa ginagawa ngayon ng banal na Espiritu sa puso mo, na binibigyan kanya ng conviction. Kinakausap kanya ngayon. He's convicting you and He's confronting you about your belief in the Lord Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po dahil Ikaw ay Diyos Ama. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil Ikaw ay Diyos Anak. Maraming salamat, Banal na Espiritu, dahil Ikaw ay Diyos, Espiritu Santo. Maraming salamat dahil Ikaw nagpapakilala sa amin sa pagkapanginoon, pagka-Mesiyas ni Jesucristo. Buksan mo po yung mata namin. Huwag mo kaming hayaan na hindi namin ito ipamalita. Huwag mo ring hayaan na hindi namin ito ikumpisal. Let it be the hymn of our hearts. You are the Messiah. Hinihiling namin ito sa pangalan ng aming Mesiyas na si Jesus. Amen.